Hello po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay atin ang ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Matapos nga ng pangyayari sa Kowloon Hell ay agad nang pinabalik ni Raphael si Thaddeus at agad itong pinadala sa Kowloon Hell para hulihin si Pedro. Sa headquarters naman ay sinabi ni Raphael na maghanda sila para salubungin ang kanyang mga bisita, ang Congo Brothers daw ay malapit nang dumating. Tinanong ng sekretarya ni Raphael na kung ang tinutukoy daw ba niya ay ang magkapatid na yon. Pero bakit daw sila pupunta dito? Sinabi ni Raphael na para siguro sa posisyon ng pagiging isang disciple. Tila nalito naman ang sekretarya niya sa kanyang sinabi. Walang ano-ano'y biglang may napakalakas na pagsabog. Natawa na lang si Raphael at sinabi na sinira nga nila ang kanyang pinto. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang magkapatid at tinanong si Raphael kung totoo bang gagawin silang mga disciple nito. Sinabi naman ni Raphael na hindi pa rin nagbabago ang magkapatid. Padalos-dalos pa rin ang mga ito. Tama nga at gagawin silang disciple nito pero sa isang kondisyon. At ito ay kailangan nilang dalhin sa kanya ang ulo ni Pedro. Tila napakabilis naman na tumalon papunta kay Raphael ang magkapatid at akmang aatakihin nila siya. Pero nagulat ang bantay ni Raphael sa reaksyon ng magkapatid. Agad silang lumuhad sa harap ni Raphael at sinabi na aasahan nila ang pangakong ito ng kanilang boss na si Raphael. At ito daw ay dahil ang posisyon ng pagiging disciple ay dapat sa kanila sa simula pa lang. Nagalit naman ang bantay ni Raphael at binalaan ang magkapatid. Ang lakas daw ng loob nila. Lumayo daw sila sa kay Raphael. Sabay tutok ng baril sa magkapatid. Pero tinanong siya ng isang Congo kung alam daw ba niya kung bakit gumagamit pa rin ang mga tulad niya ng baril. Tila nalito ang bantay sa tinatanong sa kanya. Sinabi ng isang Congo na ang paggamit nito ng baril ay tanda ng pagiging mahina niya. At walang kahirap-hirap lang na binasag ng isang Congo ang baril ng bantay ni Raphael. Takot at pangamba ang naramdaman ng bantay. Parang si Nathaniel daw itong kaharap niya. Umalis na ang magkapatid at sinabi na sisiguraduhin nila na madadala ang ulo ni Pedro sa kanya. Napangiti naman si Nathaniel at sinabi na kailangan na ni Pedro na bumalik sa Kowloon Hell. Kailangan niyang umapak muli sa Kowloon Hell. At dahil kapag bumalik daw siya dito, mga hindi kanais-nais na mga bagay ang mangyayari sa kanya. Sa kuta naman nila G1, nag-uusap sila ni Kageo at nalaman nila na tila may tinatago nga si Raphael sa Kowloon Hell kaya ganoon na lang kahigpit ang seguridad ni Raphael sa lugar na yon. Ayon pa kay Kageo, dati nang kinukwento ni Raphael sa mga disciple ang tungkol sa isang bagay. Kung gusto daw niya na pagharian ng mundo, ang pinakamahalagang parte ng plano nito ay nasa loob ng Kowloon Hell. Kapag ang binabalak ni Raphael sa Kowloon Hell ay hindi matuloy, ito ang magiging dahilan ng pagguho ng kanyang mga plano. Biglang tinanong ni G1 si Pedro kung may alam daw ba siya sa binabalak ni Raphael sa Kowloon. Tinanong siya ulit ni G1 kung narinig daw ba niya ito. Nandyan na rin daw si Simon kaya magkita na daw sila at mag-usap. Parang kalmado lang si Pedro at sinabi na gagawin niya ito. Binalaan din ni G1 si Pedro na alam niyang maingat siya pero huwag itong pakampante dahil baka may mangyaring kakaiba sa Kowloon. Huwag daw itong masyadong magpakitang gilas para di masyadong mapansin at mabuti. Sinabi ni Pedro kay G1 na huwag itong mag-alala dahil isa sa katangian niya ito. Pero hindi siya sigurado sa isang tao. Ano daw ang ibig niyang sabihin tanong ni G1. Hayaan na daw niya ito saad ni Pedro. Ang tinutukoy pala niya ay walang iba kung hindi si Simon. Sinusubukan pa nitong magsalita ng Chinese at napakagara pa ng suot na damit. Siraulo daw talaga saad ni Pedro. Tinanong siya ni Pedro kung inaanunsyo ba niya sa buong mundo na isa siyang dayuhan. Ano daw ang pinagsasabi niya tanong ni Simon. Sa tingin daw ng iba ay isa siyang lokal dito. Bahala daw siya saad ni Pedro basta huwag siyang tatabi sa kanya. Pero biglang sinabi ni Simon kay Pedro na mukhang seryoso na ang mga pagbabago sa Kowloon at mukhang hindi maganda para sa kanila. Tinutukoy daw ba niya ang security sa Kowloon tanong ni Pedro. Tama, matapos daw niyang pumunta doon at naghaysek ng gulo ay agad na nilang pinatibay ang kanilang seguridad. At sa noong araw na yon, may naramdaman siya habang sinusubukan niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanilang ibang mga kapatid. Napansin niyang mas maingat sila sa mga dayuhan kumpara sa ibang lugar. At doon niya napagtanto na ito na nga. At nang ginawa na daw niya ang pinag-uutos na magpanggap bilang Pedro, doon nagsimula ang kaguluhan at tila parang hinihintay lang nila ito.
Doon niya nalaman na mayroon nga nakakaiba sa loob ng lugar na yon. Ang pinaka-importante daw sa lahat ay ang mga Shadow Men. Ang tinutukoy daw ba niya na mga Shadow Men ay ang mga envoy ng kontinenteng ito? Tama, sagot ni Simon. Hindi mo daw sila makukumpara sa mga tauhan ni Nathaniel o sa mga Somalian pirate ng Ghostblade. Sila daw ang tagapangasiwa ngayon ng Kowloon Hell. At sila ang pinakamagaling na mga killer ng kontinente at dinala sila ng glory dito. At higit sa lahat, ang pinuno nito na sina Miss Shaku Kongo at Narain Kongo ay nominado bilang mga disciple kaya nakakainis ito kapag nakaharap sila. Akong ganoon pala ay kakaiba sila at nakakainis. Kaya ano pa daw ang hinihintay nila? Kailangan na nilang umalis at pumunta doon. Nagtataka naman si Simon kung nakikinig nga ba si Pedro sa kanya. Wala daw paraan para makapasok sila sa Kowloon Hell sa ganitong sitwasyon. At isa pa, kilala ng mga Shadow Men ang isa't isa kaya imposible na mag-disguise sila. Sino naman daw nagsabi na magde-disguise sila, tanong ni Pedro. Mas lalong nalito si Simon. Nakangiti na sinabi ni Pedro na didiretso sila sa loob na parang sumasayaw lang at gagawin nila ito sa harap mismo ng front gate. Ano daw ang nahigop niya ngayon, tanong ni Simon. At doon na nga sa Kowloon Hell ay pumunta sila Simon at Pedro. Si Simon ay nasa hindi kalayuan lang at nag-oobserba sa kanila. Ito daw ba ang ibig sabihin ni Pedro na diretso pagpasok? Makikipaglaban daw ba sila ng harapan? Dahan-dahan na nga na lumapit si Pedro sa harap ng front gate ng Kowloon. Napansin siya agad ng mga Shadow Men at Tenembre sa lahat na mukhang may hindi sila inaasahang bisita. Sa isip naman ni Simon, kung ito daw ang kagustuhan ni Pedro, siya si Disciple Simon ay handang ibigay ang natitirang kaliwang braso niya at handang lumaban. Pero walang ano-ano'y biglang yumuko ang mga Shadow Men at tila may binati ang mga ito. Binati nila ng maligayang pagbabalik ang isang boss at tinawag naman nila si Sungu na nakakabatang kapatid ng boss. Kahit si Simon ay hindi alam kung ano na ang nangyayari. Sa isip ni Pedro, ang pagpasok sa Kowloon Hell ay hindi mahirap para sa kanya. At ito ay sa isang dahilan. Sa likod pala ni Sungu ay nakasunod si Thaddeus. Tinawag niya si Sungu. Binati niya ito, sa wakas daw nandito na siya. Simpleng oo lang ang sinagot ni Sungu kaya sinabi sa kanya ni Thaddeus na huwag daw itong masyadong awkward. Ilabas lang daw nito ang tunay na sarili niya at huwag mahiya. Ngumiti lang si Pedro at sumang-ayon kay Thaddeus. Tama yan nga daw. Tumawa lang si Thaddeus at naglakad na papasok sa Kowloon Hell habang nakaakbay kay Sungu. Ipapasyal niya daw ito sa mga popular na lugar sa loob. Masama naman ang tingin ng mga Shadow Men kay Sungu. Sino daw ang batang yon at bakit napakaganda ng trato sa kanya ng kanilang boss? At bakit daw kailangan nilang i-trato din siya na parang boss nila? At totoo bang isa siyang D-rank killer ng glory? Mukha lang daw siyang gigolo. Tingnan daw nila. Ang mukha niya ay wala man lang kagalos-galos. Mukhang hindi daw ito kailan pa man naranas ng pakikipaglaban. Kaya ito siguro ang dahilan bakit isa pa rin siyang D-rank. Hindi magtatagal at makikita siya ng Kongo Brothers. At ang tanong, paano daw siya nakapunta dito? Matagal-tagal na panahon na rin nang mayroong personal na estudyante ang kanilang boss. Sa isip naman ni Sungu ay alam niyang curious ang mga Shadow Men kung paano siya nakapasok sa lugar na ito ng malaya. Sa Death Island pala, bago silang lahat umalis, nagpaalam si Thaddeus sa kanila na mauunang na siyang bumalik, mayroong importanteng bagay na kailangan siyang asikasuhin. Magkita-kita na lang daw sila sa susunod. Pero nag-iba at naging seryoso ang mukha niya at tila galit na galit ito nang malaman na nasa Kowloon Hell si Pedro. Napansin agad ito ni Pedro, alam niya na ang taong nagmamadaling umalis at nalaman na nandoon si Pedro sa Kowloon Hell ay ganito ang magiging reaction. Hindi niya pwedeng hayaan na makakaalis lang ng ganito si Thaddeus. Kailangan ay may gawin siya. Pero ano ang dapat? Biglang tinawag ni Pedro si Spotted Butterfly kaya tila nalito ito nang narinig ang pangalan niya. Sinabi ni Pedro sa kanya na hangang-hanga siya sa martial arts nito at napagtanto niya rin na marami pang kakulangan sa kanya. Siya daw, si Kim Sungu, ay gustong matuto sa kanya. Ano ang ibig daw niyang sabihin? Anong gusto niyang matutunan? Biglang lumuhad si Pedro at nakiusap kay Thaddeus na sana ay gawin siya nitong kanyang estudyante. Sinabi naman ng magkapatid na Doko na oportunista naman daw ni Sungu, sila naman ay tanging si Teacher Bear lang ang kanilang master. Natawa si Thaddeus at napaisip sa alok ni Sungu.
Nakakatuwa naman daw, hindi siya ganoon kadalas na tumanggap ng estudyante. Pero magiging boring daw ito kapag tinanggap niya agad si Sungo. Ito na lang ang gawin nila. Kailangan daw ni Sungo na mahawakan kahit isang piraso lang ng buhok niya. Gusto daw ba niyang subukan? Sinabi naman ni Sungo na kung ito daw ang kagustuhan niya, ay gagawin niya. Iniisip naman ng magkapatid kung ano na ang gagawin ni Kim Sungo. Mamamatay daw siya kapag hindi nag-ingat. Pero walang kahirap-hirap na hinawakan ito ni Sungo. Wala din ginawang kakaiba si Thaddeus. Gulat na gulat naman ang magkapatid sa nasaksihan nila. Ganoon lang daw ba? Tumawa lang si Thaddeus at sinabi na pumapayag na siya. Magkita daw sila sa susunod na mga araw. At yun pala ang simula kung bakit walang hirap na nakapasok si Pedro sa Kowloon. Nag-usap na nga sila at tinanong ni Pedro kung ito nga ba ang Kowloon Hell. Ito daw ba ang unang beses niya dito sa ni Thaddeus? Ayon kay Sungo, naririnig niya lang ang lugar na ito pero kabaliktaran daw ang lugar na ito sa pangalan niya. Napaka-extravagante daw ng lugar na ito. Totoo nga ito sa ni Thaddeus pero hindi daw ito ang tunay na mukha ng Kowloon dati. Tunay na mukhang impyerno ang lugar na ito pero malayo na rin ang narating. Ano daw ang dahilan, tanong ni Sungo? Ayon kay Thaddeus, ito ay dahil lahat kay Raphael. Natutuwa daw siya dahil parang binigyan niya ng buhay ang isang lugar na parang patay na. Pero may kakaiba lang daw dito sa ni Sungo. Napansin niya na puro mga mandirigma ang nasa lugar na ito at wala man lang kahit isang sibilyan sa loob. Biglang napatigil si Thaddeus ng ilang saglit pero bigla itong lumingon na nakangiti. Sinabi niya kay Pedro na ito daw ay isang sekreto. Pero may mas mahalagang bagay daw silang kailangan pag-usapan. Kilala daw ba niya si Pedro, tanong ni Thaddeus. Sinabi naman ni Pedro na kung ang tinutukoy niya ay ang glory disciple na si Pedro, ay oo kilala niya ito at naririnig. Ayon kay Thaddeus ay nakakahanga daw si disciple Pedro. Kahit ang kanyang presensya pa lang ay nagdudulot na ng kaguluhan sa buong glory na napakalaking organisasyon. At para daw sa impormasyon ni Sungo, wala daw siyang galit o anumang masamang damdamin kay Pedro. Pero kailangan niya daw makaharap si Pedro. Kailangan niya itong makaharap, at kailangan niyang patayin ito. Wala lang reaksyon si Pedro sa kanyang mga sinasabi. Dagdag pa ni Thaddeus, kailangan ni Sungo mag-ingat lalo na at si Pedro daw ay nandito sa Kowloon Hell nagtatago. At importante na huwag daw lumayo ito sa kanya. Dahil poprotektahan daw niya ang kanyang kapatid na si Sungo. Sa hindi kalayuan naman ay pinag-uusapan pa rin sila ng dalawang Shadow Men. Tama nga lang daw ba na baliwalain ang ranking system? Sinabi naman ng isang Shadowman na darating ang araw na tatapusin si Thaddeus ng Congo Brothers. Pero sa tingin daw niya, sino daw kaya ang mananalo, ang disciple o ang magkapatid? Sinabi naman ng isang Shadowman na sa pagkakaalam niya, ang mga disciple ng Glory Group ay ang mga pinakamalalakas sa buong mundo. Kung totoo daw ito, ibig sabihin ay mas malakas pa sila sa Congo Brothers. Bigla siyang binalaan ng kanyang kasama at mag-ingat daw sa pinagsasabi niya. At yun na nga, biglang nawasak ang pader ng kwartong kinakatayuan nila. Gulat na gulat ang dalawang Shadowmen nang makita kung sino ang Samire nito. Walang iba kung hindi ang Congo Brothers. Sina Rain Congo at Miss Hako Congo. Susubukan pa sana ng isa na magpaliwanag pero bigla na siyang dinakma sa ulo ni Rain Congo. Sinabi nito sa kanya kung gusto pala sana nitong malaman ay sana nagtanong ito. Pero kung nagdadalawang isip pa rin siya ay ipaparanas niya na lang ito sa kanya. Gusto nilang magpakitang gilas. Papatunayan nila na may mga taong mas malakas pa sa mga disciple at gagawin nila ito sa pamamagitan ng ulo ni Pedro. Makakaharap kaya ng Congo Brothers si Pedro o mas uunahin nilang pabagsakin si Thaddeus? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!